Sa isang liblib na nayon sa gitna ng mga palayan, naninirahan ang isang dalaga na nagngangalang Aling Marta. Kilala siya sa kanyang kagandahan at kabaitan, ngunit may isang lihim siyang itinatago. Sa gabi, nagiging isang aswang siya. Isang gabi, habang ang buwan ay nagniningning sa kalangitan, naglakad-lakad si Aling Marta sa kagubatan. Naghahanap siya ng biktima. Nakita niya ang isang batang lalaki na naglalaro malapit sa ilog. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Nang malapit na siya sa bata, biglang nagsimula ng umiyak ang bata. Nagising ang mga magulang ng bata at nagmadaling lumabas ng bahay. Nakita nila ang isang anino na tumatakbo palayo sa kanilang anak. Nagtaka ang mga magulang kung bakit umiiyak ang kanilang anak. Nang tanungin nila ito, sinabi ng bata na nakita niya ang isang babaeng may pulang mata at matatalim na pangil. Nag-aalala ang mga magulang, ngunit hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi nila alam na ang kanilang anak ay nakakita ng isang aswang. Sa sumunod na mga araw, nagsimula ng makaramdam ng kakaiba ang mga tao sa nayon. Ang mga hayop ay nagsimulang mamatay ng hindi maipaliwanag. Ang mga tao ay nagsimulang magkasakit ng biglaan. Nalaman ng mga tao na ang lahat ng ito ay dahil sa isang aswang. Nagsimula silang mag-imbestiga at nalaman nila na si Aling Marta ang aswang. Nagalit ang mga tao sa ginawa ni Aling Marta. Nagdesisyon silang hulihin siya at patayin. Isang gabi, hinanap nila si Aling Marta sa kagubatan. Nang makita nila siya, sinugod nila siya. Nagtangka siyang tumakas, ngunit nahuli siya ng mga tao. Dinala nila si Aling Marta sa gitna ng nayon. Pinagpupugutan nila siya ng ulo. Sa pagkamatay ni Aling Marta, nagbalik ang kapayapaan sa nayon. Ang mga hayop ay tumigil sa pagkamatay at ang mga tao ay gumaling mula sa kanilang sakit. Ang kwento ni Aling Marta ay isang paalala na ang mga aswang ay totoong nilalang. At dapat tayong mag-ingat sa mga taong nakatira sa ating paligid, dahil hindi natin alam kung sino sa kanila ang isang aswang. Sa isang liblib na nayon sa gitna ng mga palayan, naninirahan ang isang dalaga na nagngangalang Aling Marta. Kilala siya sa kanyang kagandahan at kabaitan, ngunit may isang lihim siyang itinatago. Sa gabi, nagiging isang aswang siya. Isang gabi, habang ang buwan ay nagniningning sa kalangitan, naglakad-lakad si Aling Marta sa kagubatan. Naghahanap siya ng biktima. Nakita niya ang isang batang lalaki na naglalaro malapit sa ilog. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Nang malapit na siya sa bata, biglang nagsimula ng umiyak ang bata. Nagising ang mga magulang ng bata at nagmadaling lumabas ng bahay. Nakita nila ang isang anino na tumatakbo palayo sa kanilang anak. Nagtaka ang mga magulang kung bakit umiiyak ang kanilang anak. Nang tanungin nila ito, sinabi ng bata na nakita niya ang isang babaeng may pulang mata at matatalim na pangil. Nag-aalala ang mga magulang, ngunit hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi nila alam na ang kanilang anak ay nakakita ng isang aswang. Sa sumunod na mga araw, nagsimula ng makaramdam ng kakaiba ang mga tao sa nayon. Ang mga hayop ay nagsimulang mamatay ng hindi maipaliwanag. Ang mga tao ay nagsimulang magkasakit ng biglaan. Nalaman ng mga tao na ang lahat ng ito ay dahil sa isang aswang. Nagsimula silang mag-imbestiga at nalaman nila na si Aling Marta ang aswang. Nagalit ang mga tao sa ginawa ni Aling Marta. Nagdesisyon silang hulihin siya at patayin. Isang gabi, hinanap nila si Aling Marta sa kagubatan. Nang makita nila siya, sinugod nila siya. Nagtangka siyang tumakas, ngunit nahuli siya ng mga tao. Dinala nila si Aling Marta sa gitna ng nayon. Pinagpupugutan nila siya ng ulo. Sa pagkamatay ni Aling Marta, nagbalik ang kapayapaan sa nayon. Ang mga hayop ay tumigil sa pagkamatay at ang mga tao ay gumaling mula sa kanilang sakit. Ang kwento ni Aling Marta ay isang paalala na ang mga aswang ay totoong nilalang. At dapat tayong mag-ingat sa mga taong nakatira sa ating paligid, dahil hindi natin alam kung sino sa kanila ang isang aswang. Sa isang liblib na nayon sa gitna ng mga palayan, naninirahan ang isang dalaga na nagngangalang Aling Marta. Kilala siya sa kanyang kagandahan at kabaitan, ngunit may isang lihim siyang itinatago. Sa gabi, nagiging isang aswang siya. Isang gabi, habang ang buwan ay nagniningning sa kalangitan, naglakad-lakad si Aling Marta sa kagubatan. Naghahanap siya ng biktima. Nakita niya ang isang batang lalaki na naglalaro malapit sa ilog. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Nang malapit na siya sa bata,
Biglang nagsimula ng umiyak ang bata. Nagising ang mga magulang ng bata at nagmadaling lumabas ng bahay. Nakita nila ang isang anino na tumatakbo palayo sa kanilang anak. Nagtaka ang mga magulang kung bakit umiiyak ang kanilang anak. Nang tanungin nila ito, sinabi ng bata na nakita niya ang isang babaeng may pulang mata at matatalim na pangil. Nag-aalala ang mga magulang, ngunit hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi nila alam na ang kanilang anak ay nakakita ng isang aswang. Sa sumunod na mga araw, nagsimula ng makaramdam ng kakaiba ang mga tao sa nayon. Ang mga hayop ay nagsimulang mamatay ng hindi maipaliwanag. Ang mga tao ay nagsimulang magkasakit ng biglaan. Nalaman ng mga tao na ang lahat ng ito ay dahil sa isang aswang. Nagsimula silang mag-imbestiga at nalaman nila na si Aling Marta ang aswang. Nagalit ang mga tao sa ginawa ni Aling Marta. Nagdesisyon silang hulihin siya at patayin. Isang gabi, hinanap nila si Aling Marta sa kagubatan. Nang makita nila siya, sinugod nila siya. Nagtangka siyang tumakas, ngunit nahuli siya ng mga tao. Dinala nila si Aling Marta sa gitna ng nayon. Pinagpupugutan nila siya ng ulo. Sa pagkamatay ni Aling Marta, nagbalik ang kapayapaan sa nayon. Ang mga hayop ay tumigil sa pagkamatay at ang mga tao ay gumaling mula sa kanilang sakit. Ang kwento ni Aling Marta ay isang paalala na ang mga aswang ay totoong nilalang. At dapat tayong mag-ingat sa mga taong nakatira sa ating paligid, dahil hindi natin alam kung sino sa kanila ang isang aswang.